nga ba ang pagkakaiba ng varicose veins at spider veins? Varicose veins are larger and bulging veins that cause pain, swelling, heaviness in our legs, while spider veins are smaller and thinner veins that may appear as red, blue, purple lines, or web-like patterns on our skin. Kung meron ka pareho nun, this video is for you. Pero bago yan, ano nga ba ang mga factors kung bakit tayo nagkakaroon ng varicose veins at spider veins? Number 1, heredity. Kung nasa family history na ninyo ang pagkakaroon ng varicose veins, hindi imposibleng mamana mo yan. Number 2, obesity. Kapag nagigain ka ng weight, mag-a-add siya ng pressure doon sa ating veins. Kaya mas mataas ang risk na magkakaroon ka ng varicose veins. Number 3, pregnancy. Pregnancy increases the volume of blood in the body na nag-a-add din ng pressure sa ating mga veins. Number 4, lifestyle. For example, kapag part ng trabaho mo yung matagal kang nakaupo or matagal na oras kang nakatayo, hindi nagsisirculate ng maayos yung dugo, kaya mas mataas ang risk na magkaroon ka ng varicose veins. Ano naman ang pwede nating gawin para mabawasan ang ating varicose veins? Number 1, elevate your legs. Kapag nakahiga ka, pwede mong lagyan ng unan yung ilalim ng paa mo para mas mataas yung paa natin kaysa sa ating ulo. Number 2, pag-inom ng herbal supplements. Minsan naman may mga pinapainom sa atin ng mga herbal dahil nagka-cause daw ito ng magandang blood circulation. Number 3, sclerotherapy. Nag-range naman ito ng 5,000 to 10,000 per session. Depende sa kung gaano kadaming session yung need natin sa lala ng varicose veins. Number 4, meron din tayong tinatawag na topical creams or lotions para sa ating varicose veins. Meron tayong tinatawag dito na BTY Self-Care Trio na may centella extract at hydrolyzed collagen. At first, hindi talaga ako naniniwala sa mga cream na ganito kasi internal yung problem. So if gagamit ka ng cream, parang hindi naman ganun ka-effective. Pero si BTY, although hindi pa natatanggal yung mga varicose veins, grabe na yung effect sa mga varicose veins ko. Kailangan mo talaga siyang gawin religiously para totally ma-heal niya yung mga affected area mo. So una kong napansin kay BTY Self-Care Trio is meron siyang cooling effect, tapos nakakalma niya talaga yung pamamaga ng varicose veins ko. So ipapakita ko sa inyo yung before para makita ninyo na galit talaga yung mga ugat ko dyan. Tapos ipapakita ko naman yung after 3 weeks para makita nyo naman na kumalma na yung varicose veins ko. Tapos after 3 months, ganito na yung effect sa akin. Nagfe-fade na talaga siya. So si BTY ay all natural, meron din siyang mga high quality ingredient na makakatulong sa other skin problems natin. Kailangan talaga na nag-circulate ng maayos yung blood natin. And we're not getting any younger, whether you like it or not, or wala man sa lahi ninyo, magkakaroon pa rin tayo. Paano nga ba ginagamit si BTY Instaglow at si BTY Overnight Mask sa ating varicose veins? After natin maligo sa umaga, i-apply lang natin si BTY Instaglow na parang lotion sa ating mga varicose veins. Sa gabi naman, before tayong matulog, i-apply naman natin si BTY Overnight Mask. Sabayan lang natin ng 2 to 3 minutes na massage para mabilis ma-absorb ng balat natin. Si BTY Instaglow, ganito yung unang effect sa balat natin. Meron siyang whitening effect. At meron siyang powdery scent. Sobrang bango at sobrang lambot sa balat. Si BTY Overnight Mask naman ay meron siyang powdery scent. Ang bilis ma-absorb at nakaka-hydrate din ng ating skin. Alam mo ba na si BTY Self-Care Trio ay hindi lang pang varicose veins? Meron din itong alpha-arbutin para sa mga scars natin. At meron din itong Morus alba bark para naman sa mga dark areas at uneven skin tone natin. So hope you enjoyed this video. Don't forget to like, follow, and subscribe. Bye!